Hindi kawalan ang Diyos ay paglingkuran. Tama ho ba? Hindi ho kalugihan ng Diyos ay paglingkuran. Yung tunay na paglilingkod, hindi yung naglilingkod ka lang habang pinapansin ka ng pastor. Mapansin ka man ng pastor o hindi, maglingkod ka. Tama ba? Yung naglilingkod ka lang dahil napupuntahan ang bahay mo ng pastor, mababaw na paglilingkod yan. Mapuntahan ka man o hindi, maglingkod ka sa Diyos. Lalo pat ang pastor mo, hindi naman ganun kasing lakas ninyo. Hindi kayang puntahan ang lahat. Tama ba? Ay, kawawa ka. Kung isang tao lang ang nagiging hadlang sa iyo para hindi ka makapaglingkod sa Diyos. Napakalaki ng Diyos para mahadlangan ng isang napakaliit na kulangot. Tama ba? Ang Diyos po'y maalam. Alam ho niya ang dapat rewardan. Sa mga teacher nga, alam nila ang bigyan ng ng medal at honor. Yung magaling sumayaw. Magaling mag-manicure. Noon ho yan ginto ang medal. Ngayon ba, sa nakinding ka lang, meron ka na yan. So, yan po ang maliwanag na context ng ating pag-aaralan na tayo ay sa huling bahagi ng usaping paglilingkod. Tayo po ay may nakalaang gantimpala ang Panginoon. Kaya hindi hulugi. At ang sabi ng Bible, in this present time and in the world to come. Alam niyo po, ang Diyos po ang gantimpala hindi pang langit lang. Kahit dito pa lang. Tama? Ay sana ho tayo ay maglingkod. Kaya mind you, ang inyong pagsimba maghapon, yan ay hindi walang kabuluhan sa Panginoon. Yung ginagawa ninyo mga members na background ng verse, mind you, pwedeng yan ay minamaliit ang iba dito. Pero ano sabi ng Bible? Na-create ang lahat ng universe in just when God speak. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya hindi walang bisa yung ating ginagawang yan. Magugulantang na lang tayo. Di ba't ang sabi, ang layunin ng pag-aaki ng kaluluwa ay buong mundo unto the uttermost part of the earth? At ako'y sumasa inyo hanggang sa kaduluduluhan ng lupa. O ba hiniwala mga kapatid, napalaking tool ng ating ginagawa. Your labor in the Lord is not in vain. Ang pakiusap ko lang naman, hindi na nga kayo nagawa ng background. Abay, mag-post lang man kayo. Ano nga gusto nyo pa sa buhay? Ay, meron akong napakinggang isang Kristiyano dati. Ilang beses na napakinggan ko. May sabi sa akin ala, hindi nyo na ang gantimpala. Alain mo yung panunurang salitang yon. Hindi, kayo na ang may reward. Yun. Isa sa umimik na yung biyaya, patay na. Huwag mong lalaang-laangin ang maglingkod sa Diyos. Isang trangkaso ka lang, deliryo ka na. Kaya huwag mong minus-minusin ang Panginoon. Di kayo na ang may reward. Eh, sige, kung di ka naglilingkod, alang ay kibigyan. Tama ba? At alam niyo mga kapatid, mamaya makikita natin, sige, iuuna ko na, hindi mo kayang patunayan sa madla na ikay ligtas na ayaw mong maglingkod. Huwag mong sabihin na ikaw ay anak ng Diyos na ayaw mo siyang paglingkuran. In fact, you have no right to call upon God and say, my Father, if you do not love Him the way you serve Him. Tama ba? Pero kapag ikaw ay naglilingkod, mind you, dadaan tayo sa mga masagsag, may hirap na sandali ng ating buhay, pero tulad ng ating sinabi, all things work together for good, yung kinanta ng choir. Ganong kalamlam at kalungkot yung sinapit ni Joseph sa kabila ng siya ay nagsisikap.
nakulong siya, pinagbenta siya ng kanyang mga kapatid. Di ba? Tapos natipuhan ng asawa ni Potiphar, gwapo eh. Di ka? Ang sabi ng asawa, lie with me, lie with me. Bigyan may hindi pa nagsinungaling. Ano? Lie with me. Ibig sabihin, sipingan mo ako. Ayaw niya eh. Pero ang ginawa, hinalbot yung kanyang damit. At sinabi, siya daw ay dinahas. At naiwan nga ang kanyang balabal doon. So, nagtapat, pero pinakulong. Sa kulungan, meron siyang tinulungan. Naghula siya. Ang sabi, alalahanin mo ako pag ikinabalik. Nakalimutan siya. Kailan lang siya naalaala? Nung managinip mismo si Paraon. Ang daming masasaklap nangyari, pero ang dulo pala niyon ay kahangahangang katuparan ng plano ng Diyos. Mga kapatid, pwede ikaw ay nagtatapat na bakit ganito pang nangyayari sa akin. Hindi ka pa tapos. May crowning day. May reward ang Diyos. Maglingkod ka lang. Sasabihin ko sa iyo, hindi ka lugi sa pagsunod sa Diyos. At huwag kang umasang gaganda ang dulo ng buhay mo. Na nagsasabi kang anak ng Diyos, hilahin ka. Matitisurin pa. Daktang papaya pa. Maya ka naman sa kalis mo. Oy, manalmin ka, oy. Baka naman ang mukha may gadobe, matitisurin ka pa. Ako pa yung iniwala yung matitisurin na yan, daktang papaya yan. Hindi yan makaintindi ng kanyang bait. Lalo kay 50 na, 55, 60, matitisurin ka pa. Mahiya ka sa madlang people. Ang alam ko lang tampuhin bata. Tama ba? Lalo kung matagal ka nang naikinig hanggang ngayon itampuhin ka pa. Wala kang lugar din. Doon ka sa sulok, lalamukin ka. Hindi ka sinsong matitisurin. Tama ba? Huwag kang dapat kapapaya. Pag sa kawalang hiyay, kapal na kapal ng mukha. Pag sa gawin ng Diyos itaktang papaya, sino tinakot mo? Tama ba? Tama ha? Sa reward? Yung basketball, mayroon napuputulan ng paa, mayroong bali ang bayawang, para lang makakuha ng putong na lumilipas. Di kaya basketballista? Si brother tayo, magaling mapalat ka, hindi ako nakalakad. Wala kang match sa akin. Ano? Pero kitang maglaro. Kita ko'y gulong eh. Sa sarap ng basketball. Pero kanilang habol, trophy. Panglupang ganting pala. Na pagkatapos na may inaagiw doon sa kusina. Pero handa ka mabangasan. Handa kang gumulong sa sahig. Tapos dito, Christian reward, nakapakinig ka lang ng salitang di mo gusto, bangibin ang mukha mo. Tama ba? Mapapagsampayan ng tulyasi ang uso mo sa pagiging matitisurin mo. Hindi ka pwedeng kawal ni Kristo. Kawali ng kawal ni Kristo. Tama ba? Tingnan ba yung training ng pag-soldier? Matindi bago kayo makagraduate ng pagiging sundalo. Matindi ang training. Kayo train na eh. Hindi naman, ilang taon na kayo nakikinig sa akin. Alam mo na kung paano sumimple. Train na kayo. Ano? So we need to serve the Lord. In order for us to be someday, we'll receive reward. Are you with me? At ang maganda, hindi lang pala sa langit. Sa lupa pa. Amen. Ngayon, sa paglilingkod, ito ang ating dapat tandaan. Unahin, yung the Christ. Christ. Bakit ko ito ibinigay? Sabi ng verse 28, followed thee. Yung thee dyan pertains to the Lord Jesus Christ. And then, tuloy natin ang talata, sabi niya, and Jesus said unto them, verily I say unto you,
that ye which have followed me. Sino yung me? Yung sinabing, and Jesus said unto them, followed me. Ibig sabihin ng paglilingkod, sana sunod. Kaya huwag kang matis. Ay, salamat na kayo may pag-ibig sa pastor. Gumagala sa pastor. Tama po yan. Pero ang pastor nyo hindi laging kaya kayong subaybayan at pagbigyan. Tama ba? Ngayon, ang sabi naman ang sabi ganito and Jesus said, hindi sinabi, and Eloy said. So, sino susundin nyo? Ang Panginoon. Sa kayo susunod, ang Panginoon. Dahil ako mismo'y nasunod din lang sa Panginoon. Tama ba? Ngayon, ang punto, sabi ng talata, that ye which have followed me, in the regeneration, the Son of Man shall sit in the throne of his glory. Ye also shall sit upon the thrones, judging the 12 tribes of Israel. At dinitin po dito, ang Panginoong Sus ang ating susundin. Bakit? Ating buksan din ang Revelation chapter 22, verse 12 and 13. Bakit ang Panginoong Jesus? Tingnan. And behold, I come quickly. 1,000 ng taon na yung bilis. Kasi ang isang araw sa Diyos ay 1,000 taon natin. Are you with me? Okay. Kaya, and behold, I come quickly, and my reward is with me. Saan tayo maglilingkod? Sino ka may dala ng reward? Amen? Hindi ako ang may dala ng reward. Kaya huwag kayo sa akin maglilingkod. Hindi ako ang magagantimpala. Tama ba? Kahit mahalin niyo ang pastor dahil lang Panginoon. Pero ang inyong tunay na mahalin ay ang Panginoon at paglingkuran. Bakit hindi ako ang magre-reward sa inyo? At kung kayo ay maglilingkod ng dahil sa akin, hindi kayo marire-rewardan ng Panginoon. Kasi hindi ako ang paglilingkuran. Naintindihan niyo ba? Pero ang tunay naglilingkod sa Panginoon, hindi mahirap sumunod sa pastor. Ang dinidiyan ko lang igarne, mga kapatid. Halimbawa, ito lagi ko naulit kahit noon pa. Kung ikaw ay empleyado ng AGNP, huwag kang magtatapat sa PNOC. Tama ba? Aba, diyan ka empleyado sa AGNP, bakit ka nagtatrabaho sa PNOC? Ang magbibigay sa'yo ng benefits bilang trabahador kung saan ka nakalagay. Gusto mong i-reward ng Panginoon. Kanino ka naglilingkod? Tama ba? Gusto mong pagpalain ng Diyos, ay sino ka ang pinaglilingkuran mo? Aliwanag ako'y dumarating na mabilis. Dala ko ang gantimpala. Therefore, si Kristo ang magagantimpala. Ay ang tanong, saan ka ba naglilingkod? Kanino ka ba naglilingkod? Naiintindihan niyo ba yan? Ay kung si Kristo ang babalik at magbibigay ng gantimpala, siya magbibigay mismo. Ay sino kanyang bibigyan? Di naglingkod sa kanya. Ayan, tanong, naglilingkod ka ba sa kanya? Salamat na kayo nakapag-aaral. Pero gawin niyo yan sa Panginoon. Mayroong mga taong kayang paunlarin ng isang kumpanya, pero ang gawain ng Panginoon hindi. Kumbaga, nagagamit ka ng mundo, pero mas dapat kang magamit ng may-ari nito. Talagang di alintana pag ni-require sa iyo ng teacher, ito, gawin mo ito, gawin mo ito, gawin mo ito, gawin mo ito. Dahil lang sa habol may mataas na grade, sumayaw ka! Kahit bawal sa Biblia, gagawin mo. Dahil lang ng gusto mong makamtan.
Paano yung pinagagawa ng Panginoon sa'yo? Amen. Ba't maraming wala ngayon? Ama, siguro wala na yung nagpapaalam sa akin, Pastor, hindi ako makakarating. Siguro inaumay nang nakapapaalam. Ayun me. Siya ang may dala ng gantimpala. Kaya sa kanya tayo Alam mo, give even your tithes not to impress your pastor. Give even your offering not to impress your pastor. You're not serving me. Hindi ako ang magagantimpala sa inyo. Ang Panginoon. Tama ba? Magpakaigi kayo sa inyong pag-aaral. Not just only for the sake of your parents. Not just for the sake of your church, of your pastor. But for the sake of the glory of God. Ano sabi ng Colossians chapter 3 verse 23? Anumang inyong ginagawa, tulog man o harok, ay inyong gawin ng buong puso. Pastor, buong puso ito. Naggaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Bakit sa Panginoon? Siya nga ang magre-reward So lahat ng pag-iiging ginagawa natin dito, hindi para kung kanino. Kaya atin mamaya ang merit ang parents dahil para sa Panginoon, not just for the sake of program. Gusto nyo ng gantimpala, ay kay handang magpakahirap sa Panginoon. Tama ba? Abay, marami nagpapakahirap. Masabitan lang ng medal. Abay, ako'y malimit ng masabitan. Ako'y nasabitan ng bike. Ako'y nasabitan ng tricycle. Nasabitan ng jeep. Kalahin mo yun? Yung masabitan hindi biro. Mga batid, kahit nga sa pag-aaral hindi ka ba sa bibigyan ng parangal kung wala kang pagsisikap? Alam mo, ang kaligtasan, di yan pinagsisikapan. Yung paglilingkod ang pinagsisikapan. Tama? Ay, tingin ka natin, yung asal natin yan. Ay mahirap nga makatakas sa criteria ng teacher. Ay, di lalo kaya sa criteria ng Panginoon. Akala niyo po ang mga unang manampalataya, nandahil sa pagsunod, pinaglalalagari, pinapakain sa leyon, pinupugutan ng ulo, tinatalupan ang talampakan, saka patatakbuhin sa mainit na disyerto. Pagbuhay pa ipakakaladkad sa kabayo, pagbuhay pa ipapanain. Yung iba'y inilagay sa kumukulong langis sa drum. Ang gusto lang mangyari, i-deny mo si Kristo pero ayaw nila. Kaya sila'y pinagpapatay. Tayo nakikinig pa lang na mensahe. Patay na. Kaya be prayerful. Mga kapatid, mind you, ang dami na nagpapahina ngayon. Marami. Ay tapos na ang pagtuturo ko sa prayer. Sa Miyerkules, pamilya ang ating pag-uusapan. Makinig ho kayo. Kaya wag ho kayo lumipan. Ang dadami ang gaganda na pinag-aaralan natin dito. By next Sunday, hindi ko alam kung gano'ng katagal tatapusin yung osas. Pero gusto kong hiwag-hiwag, talbos na talbos bago natin iwanan yung osas. Ano pag sabihin osas? Once saved, always saved. Minsan ka naligtas, ligtas ka na magpakailanman. Ayon-ayon ang dating daan yan. Nang Sabadistan yan. Maraming kulto ayaw yan. Kayo parang gusto. Amen? So napakaliwanag na ang magbibigay ng gantimpala sa paglilingkod
ay ang Panginoong Jesus. Therefore, siya ang paglingkuran. Siya ang paglilingkuran natin dito, ha? Amen? Huwag kayo maglilingkod dahil sa akin, dahil Brother Henry, ni sino man, sunog yan. Sabi nga ni Pablo, nahati baga si Kristo? Ba't yung sinasabi, ako'y kay Apollos, ako'y kay Cephas, ako'y kay Pablo? Hindi. Walang ibang paglalagakan, walang ibang saligang nalagay na kundi si Kristo. There is no other foundation being led. Christ alone. At ang bawat gawain ka ay dadaan sa apoy. May mga klaseng ng paglilingkod na parang dayami, lupa at saka kahoy. Pag idinaan sa apoy yan, tupok yan. Pero mayroong pilak, ginto at saka ano yun? Yun. Ibig sabihin mga kapatid, ang ating paglilingkod dyan ay sinisiyasat talaga ng Panginoon. Dadaan yan sa apoy. Mga kapatid, kung paano ang gantimpala ng Diyos ay hindi lang sa langit pati sa lupa, pati yung apoy, hindi lang sa langit, kundi sa lupa. Sinusubok na tayo, sa lupa pa lang. Are you with me? Eh kung sa linggo'y siglang-sigla, tapos mamaya ay kaunting conflict lang, Pastor, hindi na uli ako makakasimba ng mga 3 taon. Paano yan? Paano yan? Nasaan ang sincerity dyan? Samantala si Brother Henry sa kanyang kabusilakan, sa kanyang kasinsiruhan, ng kanyang haling na pagmamahal. Kay Sister Joyce, hindi alintana ang pag-uli-uli ng ninong dahil alam naman niyang malaki ang bibigay. No. Hindi halata, ang pagod ng taong ito. Kita kayo from the very start. Ang pagod. Pero hindi alintana eh. Bakit? Ang kapalit na may isang makinang na Joyce. Gusto mo ng crown? Paano mo pinagpapaguran ang paglilingkod sa Panginoon? Maghapon ka nga, hindi ka makatuloy. Tama? Oh, may maraming hadlang. So what? Alam niyo ba? Ang giting ng paglilingkod, makikita sa hadlang. Mas nakikita mo yung ganda ng paglilingkod pag may hadlang. Kasi ano ang na-overcome mo na wala namang obstacle? Paano ka Tanyo, yung patakbuhan, sadyang meron, gusto kong sumali dun eh. Yung hirap ka na nga ng takbo, may ano, paano ka masasabing winner sa dulo? Ay, gumayang ka naman. Nilipusan mo yung hadlang, hindi ka pwedeng maging winner sa dulo, nililipusan mong hadlang. Kaya ka lang sisimba pag walang nagbabawal. Maganda nga sumimba ka dahil may nagbawal. Ibig sabihin, tumalon ka. Tumalon ka. Tumalon ka. Huwag mong antayin smooth ang lahat bago ka susunod. Hindi, you're not worthy to be crowned. Tama ba? Sa boxing, meron tinatawag na disqualified. Bakit ay boxing ay nangyari halikan? Kagatan ng tainga. Paano yung criteria dito? Wala namang puntos yung humalik. Wala namang puntos yung nangagat ng tainga. Ang may puntos yung suntok. May disqualified na laban. Kaya mga kapatid, marami ng Kristiyano disqualified. Bakit? Pag nagka-problema na, wala na. Sagyang lalakdawan mo yan. Sagyang lalampasan mo yan. Sagyang dadambahan mo yan. Para ikaw ay maging worthy to be crowned. Ay, there. Nakakalungkot. Hindi naman tayo papatayin pa din eh. Kayo nga nakakautas. Tama ba? Para yung isang pastor isa daw sa sakit ng mga pastor ay high blood. Huwag daw bigyan ng chicharong baboy. Kuya pa naman masarap ang ulam. Yung pupor. Sabi ni isang pastor, hindi nyo na ako kailangan bigyan ng pupor. Ugali niya lang na nakaka-high blood na eh. Tama ba? Are you with me? Lalo yung mga matitiso rin, tampong kulangot lagi. Nako, nakakaumay. Uy, umay na dyan sa gayaan. Hindi ka makakarating ng giting. Alam mo yung athlete? Yung talagang athlete? Yung ang garni, pandesal? Sawa na kahabaan. Kaya mo hanggang liig, may abs. Hindi ka? Alam nyo ba para mangyari yan? Pinasusuntok yan. Kita ang training nila. Halimbawa, boksingero ka.
para matibay yung iyong yung iyong sikmura, susuntukin niya. Hanggang naiinda na niya yun. Yung hindi pa nakukontento, medyo mahina na ang suntok mo, hihigayan. Lalagyan niya ng babagsakan niya ng bowling ng yung bola ng bowling, yung jolene. Babagsakan yan, hindi basta patak. May puwersa pa yon para matansya, matibay na ang kanyang sikmura. Nakasuntok ni Tyson, talsik lang pero hindi masakit. Are you with me? Eh, minsan paano ka makakalis pagiging daktang papaya? Ay, napakamaramdamin mo. Tigasan mo naman ang iyong kukute. Tama ba? Sagya makakapakinig ka na hindi maganda. Bakit? Ang ugali mo din hindi maganda di balikan laang. Tama ba ka? Kayo lang yun. The Christ. Number 2. Mahirap pong mag-series din pag worship service. The Christians. Mga kapatid, ano ibig sabihin diyan? Hindi ho lahat candidate sa reward. Amen. Ay, pastor, ako yung tapat sa aming reliyon. Ano klaseng reliyon yan? Tama ba? Tingnan niyo po ang sabi ng talata. Verse 28. Then, Peter, no doubt, Peter ay Christian. Tama ba? Si Peter ay saved. Si Pedro ay nasa langit. Siya'y nasa Panginoon. Ang kinakausap po sa reward ay hindi lahat ng tao. Kahit nga Kristiyano ka na pag di ka man naglingkod, hindi ka rin kasama dyan. At least nasa iyo yung privilege. Kumbaga, ikaw ay kasali. At saka maganda din sa ating reward, hindi ito pabilisan ng takbo, kundi patuluyan ng takbo. Tama ba? Ay sa labanan, sa reward, siyempre, yung una ang mananalo. Di ka? Pero sa Panginoon hindi. Lahat na nagsikap, lahat na nagtiis hanggang wakas, maliligtas. Are you with me? Kaya hindi, alam niyo ang paglilingkod, hindi yung pagalingan. Yan ay pata-patan. Pwedeng galing-galing mo, paano? Ang puso mo. Tama ba? Pata-patan yan sa Panginoon. Kaya nga naiyak tayo sa kasalanan alam nating hindi maganda yun. Are you with me? So, then, Peter said, Lo, we. Sinong we? Yung kasama niya. Tama ba? Contextually speaking, that pertains to 12 apostles. Nandun pa ang isang Judas. Pagdating sa verse 30, who shall not receive manifold more in this present time and in the world to come, life everlasting. But, mind you, everlasting life is not a reward. But the truth is, it is inseparable to the service. He who had everlasting life obeys and serves Christ. Ang kaligtasan ay hindi gantimpala. Pero ang ligtas, dapat gantimpalaan. Dahil maglilingkod. Amen? Kasarap ka ditong makakita ng halos gusto nang tumira sa simbahan. Dahil akala'y laging may kasalan. Ano? And then, gustong-gustong ako, alam mo na kayo maligtas, mga kapatid. Ang simbahan namin doon sa Vergara, napakarami ng lamok. Pero kung ako ang tatanungin, ayaw ko nang umuwi. Gusto ko laging kasama sa gawain ng Panginoon. Gusto ko lagi ako involved sa gawain ng Diyos. Meron paganggayaan. Are you with me? Gustong maglingkod sa Panginoon. Ang kinakausap dito yung Kristiyano, hindi lahat. So, hindi ko nipapaliwanag yung James chapter 2, verse 14 to 17, 22. Ang idea kasi, ang pananampalatayang walang gawa ay baog at patay.
So ang pananampalatayang may walang hanggan ay pananampalatayang maglilingkod sa Diyos. Kayo ba may pananampalataya sa Panginoon? Dapat maglilingkod kayo. At doon, may criteria ang Panginoon. Sa kaligtasan, wala. Kasi biyaya yun eh. Pero sa paglilingkod, kaubabay pa rin natin ang biyaya. Magsikap ka, may biyaya ang Panginoon. Tama ba? Amen. Kayo ba ang choir? Malay mo, isang reward sa inyo. Aba, para na ako si yung anak ni yung komedya na babae. Si Ina. Ano ba yan? Hindi, yung isa. Yung magaling si Jaya. Aba, pastor, bakit ang aking boses si ala Jaya na? Mamalay mo. Dati gaya-gaya, ngayon Jaya. Tama? Naging si Velasquez. Habang natagal, what a reward! Malay natin. Sa kagustuhan mong maglingkod sa Diyos sa true choir, ginantimpalaan kayang ganyang boses. Talagang umawit ka, tinesting ko tenor, abay, talsi ka ng bubog. Ay, pati yung sira, wasa ka rin din eh. Ay, sa langit ka na umawit. You're overqualified. Yung choir, pasuyo, kung hindi ka rin lang mamatay at wala kang malalang sakit, nandiyan ka dapat lagi. You are doing that not for Sister Jane's sake. You are doing that for the Lord. You are singing for the Lord. Pastor, ako hindi makakarating dyan. Bakit? Masama ang loob ko. Bakit? Nag-preach na naman kayo, katapang-tapang. Mag-improve ka naman. Sa pagkaganyan lagi yung style mo, huwag ka nang umawit. Dapat yung naawit dito, blessing. Tama ba? Hindi ito magustuhan lang. Para pagpapastor, halimbawa, ako'y nakakita ng kasamaan ng loob, hindi na ako mag-preach. Hindi na ako mag-pray. Yung inyong mga problemang nakasalubong ay ewan ko kung lalaki pa yung nakasalubong nyo sa nakasalubong ko sa tugal ng Kristiyano. Pero bakit ako'y nagpipreach parang hanggang ngayon? Ang dami ko nang nakasalubong. Tama ba? Kaya commitment yan. Hindi magustuhan lang. Hindi occasional lang. Dapat ang paglilingkod sa Diyos. Dapat panahon lagi. Yung iba nga may sakit na inapunta pa. Di lalo naman kung wala kang sakit, kundi ang loob mo. Brother Henry, Sister Joyce, kayo mag-asawa, not for 1 week. Not for 1 month. Kaya nga in good time and bad times, I'll be yours. Anong awit niyan? And bad time. Sa ulo ko dati yun eh. Ang kapal ng aking jingle dati. Sa ulo ko yan. I'll be yours. Nalimutan ko na. Hindi kayong bulag ang kumanta nun? Tama ba? Kunwari pa kayo. Okay, kunwari kayo walang kaalam-alam sa showbiz. Sa mga minamahal, sana tayo maglingkod sa Diyos. Amen. At kung ikaw ay Kristiyano, kapal at buga. Kung talagang Kristiyano ka, ito hindi birong bagay. Dahil mga kapatid, para ikaw maging Kristiyan, yung Christ namatay. Alam mo kung magaang bagay lang, ba't ka naman kamamatayan? Hindi pwedeng suguin na lang ang anghel. Pero hindi, siya mismo ang nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Tapos ikaw, palaro-laro ka lang. Pabanjing-banjing ka lang. Ayawan ko. Baka naman yung iyong Kristiyano ay banjing lang. Hey, are you with me? Sabi nga talata, hindi pa tayo nakikipaglaban sa kasalanan hanggat hindi tumatagmak ang dugo. Ay,
Laway ang tagmak dito eh. Hindi dugo. Are you with me? Hindi mababaw ang Kristiyano. Hindi simple ang Kristiyano. Dapat nalalim tayo. Sa linggo, nandito uli kayo? Ano kaya inyong tatalunin? Amen? Yung iba hindi makapunta sa amin dati. Ang dami naman ikang bangbang sa inyo. Bangbang lalo sa amin dinaan ilog. Ayaw ang bangbang? Pag-itan lang ng 2 pilapil. Ganun lang yun. Kakipot, maluwang parang pulpito. Mga ganito lang. Doon kami nanguhuli ng katang, ito, dalag. Ay, ang ilog. Yo, gantong kaluwang. Yeah, mas maluwang pati ang ilog. Kaya doon, hindi ako pwede makapanghuli ng isda. Bakit? Ay, anod ako eh. Parang mahihila. Sulong, habol yung hito. Hindi ako nakabot ng dagat. Tama ba? Eh, minsan lang, ay, kanal pala, ay kingal-ngal na. Ay, di lalo kong ilog. Ay, di lalo kong dagat. Minsan kanal pa lang tayo, eh, wala na. O, mamayang hapon, married. Yo. Kailangan mo, pinagpuyatan kayo ni na Des, ni na Jane, kung anong ibibigay sa inyo mamayang hapon. Ako ang iniisip kay Osas. Naghahanda na ako. Lumalaman ko, hindi pa pala. May merit pala tayong gawain. E di iniba uli ang topic. Tapos wala kayo. Tapos gusto nyo ng crown. Natungo na ang merit. Ano? Alam niyo po, nung ako ay bago pa sa Panginoon, pag ang pag-uusapan sa Good Shepherd ay mga ina, ako hindi na atin. Ayun matututunan ko, ina ang pag-uusapan. Ako'y nagkakalalaki. Parang ayaw kong umattend. Eh pag ako naman ngayon matintigi, ang tingin ko talaga inang-inang nga pinag-uusapan eh. Ay inang niya. Ano? Pero nung ako na po, sa biyaya ng Diyos, umattend kayo. Bakit? May mga katangiang espiritual na mahalagang dapat taglay ang ina na taglay ng wala pang asawa. At dapat taglay hindi ng ama. Bakit? Pag wala kang asawa, ikaw yung ama't ina. Totoo yan. Kaya walang tapong programa dapat sa simbahan. Tama ba? At pag yung people, di dapat naalis ang married at ang YS yung people naman eh, ay sino magluluto? Tama ba? Yan ang maganda sa atin eh. Yan ang magandang kinasanayan natin, di ba? Tayo'y tulungan dito. Ito, may kasal si Brother Henry. Para ako ding nagmanugang ngayon, ramdam ko. Mahirap palang magpakasal yan ng mga worker na gaya. Nauli kang uuli. No? Talagang parang mas hirap ako sa mga ninong ko ni. Mas stress ako eh. Kaya dapat mayroon akong porsyento doon sa sabugang yun. Mga 50%. Kumbaga'y palubag loob sa aking pagod. Ano ba nung ako nagkakasal? Wala akong laway. Talaga, yagay ako na sa laway ko. Magalit, tago ako. Tago ako ng 2. Bakit? Ang tagal naman ng kasal uli nga ang kinasal eh. Eric, bilis-bilisan mo. Ang galigat sa ulo ko pa. Magaling yan. Di mo na. Patay mo, wala na naman. Bigay lagi yung ating napapag-initan niya. Okay. Number 3. Not only the Christ, the Christian, the church. Anong emphasis natin, mga kapatid? Hindi ho lahat ng paglilingkod tinatanggap ng Diyos labas sa church ng Panginoon. Ang channel, address ng lahat ng paglilingkod na tinatanggap ng Diyos dapat nasa church.
Are you with me? Ay, yung iba, di nagpapadala sa ano, sa foundation. Kaya burabuhin, lagi may foundation. Address sa GMA, address sa Channel 5, address sa... wala na. Yung isa meron nag-uli. Yung ABS-CBN. Meron. Di ka lahat ng ibang ginagawa, pantulong. Pero sa Kristiyano, hindi. Lahat ng gagamitin mo, paglilingkod, hindi sa ABS-CBN naka-address. Hindi sa GMA. Hindi sa Channel 5. Sa church. Tama ba? Kaya sabi ng talata, glory be in the church. Ito yung ito yung headquarter ng Panginoon. Ito yung himpilan ng Diyos. Ito yung channel ng Panginoon. Lahat ng paglilingkong tinatanggap ng Diyos dapat ginagawa sa loob ng iglesia. Yung iglesia ng Panginoon. Tama ba? Ang iglesia ho ng Panginoon, para malaman ninyo, mahabang bagtasin. Wala na akong oras. Sabi ng Panginoon, I will build my church. Sinong kausap niya? Si Peter. Yung kanyang mga alipores. Ibig sabihin, mga Christian yon. Mga palangit yon. Ibig sabihin ng church, yung tiyak na palangit. Hindi yung nagsisika pumunta ng langit. Tiyak na palangit. Kaya ang iglesia binubuo ng mga taong tinawag sa kadiliman at inilagay sa liwanag kay Kristo. Binubuo ng mga taong called out assembly. Mga kalipunan ng mga tinawag ng Diyos sa kaligtasan sa magitan ng Ebanghelyo. Are you with me? So ang reward, maaring seryoso ka, pero saan church ka naglilingkod? Aling church ka naglilingkod? Kaya sabi ng Panginoon, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, ipapasok sa area ng langit. Hindi mo pwedeng sabihin, Panginoon, sa pangalan mo nagpalayas kami ng demonyo, sa pangalan mo kami nagsipanghula, sa pangalan mo kami gumawa ng dakilang gawa. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Gumagawa lang kayo ng pag-aaksaya. Ang inyong giving, dito dadalhin. Ang inyong boses na aladjaya, dito nyo iparinig. Tama ba? Ang inyong kagandahan, napatingin naman kayo. Kaya may binubulak ko lang na napakatagal na. Alam mo, merong religion guard na yung pain. Para lang makakuha ng ng mga miyembro. Ipinapain magagandang babae. Hoy, pupunta na doon. Ano kang kakaganda ko? Ba naman lalong walang umatin sa ating pagkakayuan. Inihilira din eh. Ano? At yung mga lalaki naman doon ay pamain din. Kalain mo hindi si Kristo ang pamain eh. Ay di dumami na kayo. Dahil naman lalaki at babae pumunta. Pag napangasawa mo na may kundi dala ng maturity, hindi tatagal. Akala nyo ka ang pag-aasawa ay sa ganda yan nakabase. At sa pugi. Ninang Jare, hindi. Hindi. Tama nga ang asawa, umay na sa akin. Eh dati silaw na silaw yan sa akin. Ang tatagalan ng pag-aasawa ay maturity. Una, sa Diyos at sa pagkatao. Yang ganday pag kayo ay magkasama, hindi mo niya masyadong alam. Kung pala'y maganda. Tumingin sa lalaki. Ikaw gala! Ganyan po. Ha? Ito'y pakinggan nyo, ako'y may asawa. Matimang ninong ko, tumama ng tumama. Maganda yung payo ni Pastor Ding eh. Dapat yung asawa ay bagaman naging pasas, lalong natamis. Ito ang kaya kong patunayan sa harapan ng Panginoon sa inyo. Mahal na mahal ko ang aking asawa. Kaya lagi ko napapagsabihan. Siya'y gayon din sa akin. Naramdam ko eh. Kaya minsan ako napapaiyak sa Panginoon. Panginoon, huwag ko sanang suklian ang pagmamahal ng aking asawa ng hindi maganda.
Napakabait niyan. Oo. Pag ako'y nagalit dyan, siyang lalapit. Isang halik lang, ayos na. Yan ang inyong alalahanin, mga kapatid. Huwag niyo sasalubungin ng galit sa galit. Danas na namin yan. Kaya alam niyo na, pag kumis sa akin yan. Amen? Ito na papunta doon. Maging inyong muka, gawin nyo sa kaluwalhatian ng Panginoon. I-display mo sa kaluwalhatian ng Panginoon. Nung ako'y nagtuturo, talaga ako hiyang-hiya. Kasi ramdam ko, puro sa ilong sa ilong ko nakatingin. Hindi ako makatagal ng witness kaya ako'y nag-garne. Alam niyo po, ay natin ko usap ko, tayo makasalanan. Kapag hindi ka nagsisi, patay ka. Nung tingnan ko sa salmin, parang mas mataas pa ang nguso ko sa ilong. Ano ka magandang tayo din Ay, mas lalo pala nakakahiya pag naka-side view Sabi ko, no? Kaya kung hindi patay sa sarili, hindi ka magagamit ng Panginoon Yung lagi iisipin mo sa sarili mo. Kaya ang galaw ko lagi, pag ako ipipicturean, sa likod na, mas maganda ang kuha ko doon. Kayo, wala kayo ikahihiya, kayo nahihiya. Pag ako'y pupunta sa pulis, ako'y inawardan doon. Ako'y nalulusaw. Bakit? Ay lahat din nando, hup! Ang titikas ang katawan. Nung ako dumating, hup! At least may reward. Sabi ko, kaharip ko ng trabaho ay kita ko yung mga nakagayang mga pulis sa akin nagtingin ay sala pa nga, ay pasok. Bakit? Ang tinawag pala si Pastor Ed de la Peña. Akala ko ako. Ay di ako tinawag pa niya, Sir, dito muna kayo. Ay akala ko ako na ako'y atat na sa reward. Kala niyo samantala kayo, hahakbang lang, lalakad lang. Mas madali sa inyo. Tama ba? Kaya nahamon ko kayo, gamitin niyo inyong buhay sa church na ito. Magaling ka mag-drawing? Parang nakakahiyang sabihin Magaling ka manghiram. Basta babayaran. Are you with me? Lahat ng pwede mong gamitin sa Panginoon, gamitin mo sa church na ito. Huwag sa iba. Kahit baptist yan, pag hindi ka membro, doon, dito ka magpapagamit. Pastor, baptist din naman yun sa Tulua. Ay, siya ka membro. Di kung saan ka membro, doon ka magpagamit. Tama ba? Alam ka naman yung kapitbahay mo, winalsan mo, ng gabok yung kanilang bahay. Tapos yung bahay mo, hindi mo mawalsan. Ito ka na sa kapitbahay mo tumira. Tama ba? Aba yung kanilang damuhay, tabas-tabas mong mahigi. Yung namang bakuray, ahas na nakatira. Kung nag-iigi ka sa iba, mas mag-iigi ka dito. Glory be in the church. Alam mo ang kakraunan na paglilingkod? Yung ginawa sa church na ito. Tama ba? Tama ba? Magaling kang mekaniko, Brother Dayo, magpapaptize ka na! Pero, pagligtas na. Anyway, sabi naman niya, hindi dating baptist Ay ngay baptist na. Mahal ko yan si Dayo. Tuwang-tuwa Dayo, mabait yan. Kami pumunta ng Benguet. Kalain mo yan. Hindi pa naman nakarating daw umubertik na umubertik. Okay, Naka! Talaga naman madadakot mo ang dilim sa kadiliman. Ay, overtik yan. Talaga naman Panginoon, hindi na uuli. Baka kaya tinawag na Benguet yun, nasa bingit. Naku, kung natataasan kayo sa Bagyo, dalawa nun ang taas. Ay talagang bingit. Ay nung kami dumating sa pupuntahan namin, kita namin yupi-yupi yung van. Yan na nga. Ang sabi sa amin, nahulog. May lamayan kami nakasalubong
Nahulog doon. Nako, abot na nga pagrurosaryo. Sana kami makauwi pa ng safe. Kaya salamat si Brother Dayo, ginamit siya ang Panginoon sa amin. Sa kanyang pagdadrive. Hindi na nga kami nakaulit. Natakot din pala. Okay, number 4. Number 4. The character of service. The character of service. Tingnan niyo po ang character ng service. Verse 28. Are you with me? Then Peter said, Lo, we have left all. We have left all and followed thee. Are you with me? Sabi ng Panginoon, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Amen. Amen. Anong kayang iwanan mo para sa pagsunod sa Diyos? Naalala ko lagi yung preaching ni Pastor Maliwat. Meron daw mga pastor na, kung hindi ako nagpastor, siguro ako'y mayaman na eh. Siguro ako'y sikat na eh. Siguro ako'y mataas at tinitingala dahil nasa lubid. Binanatan ni Pastor, Maliwat yung mayayabang na pastor. Ang sabi nga niya, baka isipin mo nasa kangkungan ka na kung hindi ka nasunod sa Diyos. Ano ibig ko sabihin? May mga pastor na tinawag, engineer ang course. Pero iniwan para sa Panginoon. Si Pastor Michael, ang taas ng nakuha na yan sa sa tawag dyan, boarding exam. Sabi niya, ipasa mo o Panginoon. Pag ako'y bumagsak dito, talagang ako'y tinatawag mo sa ministry. Abay, naging top. Ay sabi niya, ano yun? Susunod lang ako sa Panginoon pagbagsak. Diyan, Diyos ay kulelat. Lalo ako susunod sa Diyos. Ibibigay ko yung best. Ngayon, ang tanong, si Pastor Michael ba pinabayaan ng Panginoon? Lalo nga siya humusay eh. Si Brother Henry, kita mo, marami nanghihinayang dyan. Sayang, mason na sana siya. Mahusay na sana siyang karpintero. Pero lugi ba siya nang sumunod sa Panginoon? Hindi ho siya bitawan ng good shepherd sa pagtuturo. Bakit? Meron tayong professor dito. Si Ernie Baron. At tayo proud na meron tayong Brother Henry dito. Amen? Siya ginagamit ng Panginoon. Alam, sa totoo na po ako, alam mo, ang matinong leader, hindi ba dapat naiinggit? Natutuwa na merong lumabas sa kanyang mas magaling. Tayo parang tatay, mas matuwa ka pagka ikaw ay tatay na lumabas ang iyong anak na mas matalino sa iyo. Hindi yung, palibasa ganyan kang ama di puro nabubo kayo. Di ka? Di lalo masamang tingnan yon. Pero kung may bumangong magaling, ay proud yun. Yun ay glory ng Ama. Ganyan din po sa leadership. Dapat ikinatutuwa mo na hindi lahat mangmang. And, yes, tama. Kala ko nagkamali ako na salita. Hindi ho. Dahil alam ko namang ako pa ang pastor dito. Sabi nga ni Pastor M.E., kahit sila'y maggalingan na lahat, alam naman ng church na hindi sila ang pastor. Yung gwapo pa rin. Di ba? Sa totoo na yan, gusto ko kayo maghusayan lahat. Yun po nga ay panalangin, lahat kayo gumaling. Para walang sakit. Tama ba? We have left all and followed thee. Anong kaya mong iwanan? Mga ineng, mga dalaginding, poging unbeliever, kaya bang iwanan yan? Kaya mo bang iwanan yan para kay Kristo? Hoy, yung poging unbeliever,
Kaya mo bang iwanan para kay Kristo? Pastor, wala naman sa church. Ayaw pa kay Joshua? Wala na eh. Sila na yata ni ano eh. Nakita ko sa Facebook, sila na yata. Di ba? Anong kaya mo iwanan? Hindi naman yan pababayan ng Diyos. Alam mo, mas palalakihin palalo yan. Nakakatuwa. Anong mga bisyong hindi mo kayang iwanan para kay Kristo? Pa hanggang ngayon, nagbabari ka pa. Iwanan mo yan para kay Kristo. Para kay Kristo. Amen? Baka adik ka pa sa Mobile Legend. Panginoon, gagamitin ko ito sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian. Yan ang magandang tanong eh. Lahat ng ginagawa mo, tanungin mo kung ito nakakaluwalhati sa Diyos. Pag hindi, stop. Stop. Are you listening? Iniwan. Ang mga alagad ng tawagin sila, naghahayuman ng lambat eh. Di ka? Tapos sumunod kayo sa akin. Iniwan nila yun. Mga kapatid, kung gusto mo isang araw, ikaw ay ganti pala ng Panginoon, dapat may iwanan ka. Yung katamaran mo, iwanan mo din yan. Tama ba? Yung pagiging matitisurin mo, iwanan mo rin yan. Lahat. Tama at mali. Iwanan mo para kay Kristong sentrong tama. At makikita mo, hindi ka mapapasama. Then last, hindi ko na ubusin ang mga talata. The crown. The crown. The crowns. O reward. Tingnan po natin ang verse. Ano pa ng verse ito? Hindi ko nalagyan. 29. Ano sabi dyan? And he said unto them, verily I say unto you, there is no man that hath left house or parents. Kalahin yung iiwanan? House? Andini pala, hindi ko nakita agad. Kaya nga pauwi ka na eh. Niwanan mo yung bahay. Left house, parents, kalahin po magulang iiwanan din. Kung napatawa daw, sinabi ng ninang Bielo sa kahapon. Ay, pastor, hiramin ko munang kalahating araw si Henry. Ay, dadapit eh. Tapos may kausap eh. Ang tatay na naman ni Henry ang pastor. Parang ramdam na iniwanan mo nga sila eh. Ano? Ay, ganun talaga yung paglilingkod. Mas may pa-priority ka. Mas priority mo ang Panginoon kaysa iyong bahay. Kaysa sa iyong magulang. Kaya kayong mga magulang, mamaya, makinig kayo mamayang hapon. Kung babalik. Maganda yung ating patala kayo mamayang hapon. Okay. So, ganito, parents or brethren or wife, Brother Henry, hindi ka naglilingkod. Iwanan mo muna siya. Amen? Ang idea lang, your priority must be the Lord Jesus Christ. Kung may pagkakataon kami hindi nagkakaintindihan mag-asawa, kasi minsan hindi niya naiintindihan na mas mahal ko yung aking kamulatang Panginoon sa paglilingkod kaysa sa Kanya. At itinitigas ko yan. Bagaman takot din ako. Pero walang choice eh. Kailangan samahan ako ng aking asawa kaysa siya eh. Matira dahil inuuna ko ang Panginoon. Ganon ang paglilingkod sa Diyos. Mas priority mo. Pinakamataas sa priority mo ang Panginoon. Kaya maghanap ka ng asawa na maiintindihan ang priority ang Panginoon. Pag nakuha mong asawa eh, pagsimba pala ay kontra na sa iyo, impyerno ang buhay mo. Sa totoo na ho, pag ikinagkaasawa, pagsimba pala ay kontra na sa iyo. Pagbabasa pala ng Biblia, kontra na sa iyo. Lalo na nung nagbibigay ka ng tithes. Nabubukat-bukat pala, inuhold up ka na. Ano na naman yan? Ano na naman yan? Siya. Malas mo utoy. Mag-asawa ka na ng priority din si Kristo. Kaya napakapalad na Eric. Inuuna niya ang Panginoon. Kaya mga babae, parang gusto mag-backslide muna eh. Antay mo na makakuha siya.
Ano sabi yan? There is no man that hath left house, or parents, or brethren, or wife, or children. Mahal na mahal ko po si Jimuel. Marami akong pagkakataon ko yung umiiyak. Kasi ang bata, ang pagbata, napaka-inosente. Napakabait. Pero paglaki, sana Panginoon ililigtas mo ang anak ko. Huwag kaming maghiwalay ng landas. Ako'y nasa paglilingkod pero ayaw niya. Kala mo ga? Dahil ultimong baka kahit anak maiwan, dahil ang priority mo yung Panginoon. Yan no ang iniiwanan. At huwag kayong matakot, iwanan yan. Makakasalubong mo yan. Mas higit pa dyan. Tama ba? Pwedeng kaya lalo hindi naayos yon dahil natakot kang sumunod sa Panginoon. Pero manindigan ka, ang Diyos na mag-aayos niyan. Hindi ikaw ang disenyong mag-ayos ng problema. Ang disenyong pag-ayos ng problema, sumunod ka kay Kristo. Diyos ang bahala mag-ayos yan. Lalaki lang ang problema mo lalo pag pinabayaan mo ang Diyos. Tama ba? Ano sabi dyan? For the kingdom of God's sake, who shall not receive manifold, more in this present time, in the world to come, life everlasting. Sabi niyo, ang gantimpala, hindi lang sa langit, kundi sa lupa. Tapos sasabihin mong tatamad-tamad ka maglingkod, lalo ka na. Isa ng crown yung ikay masaya ang buhay eh. Isang crown na yung ikay ginagamit ng Diyos para sa iba eh, kinagiging pagpapala. Bukod pa na yung material na yan, hindi naman yun ang pinaka-main. Yung ikay masaya, yung ikay panatag, yung ikay alamon mo, ikinasa kalooban ng Diyos. Crown na yun! Reward na yun! Tama ba? Yung hindi ka man nakakain ng katulad na kinakain ng iba, pampabahulan mo ng ibak yun. Kinakakain ng malunggay sa umaga, sa tanghali, sa hapon, kinabukasan, puro malunggay. Yan tumighal, malunggay rin. Hindi mo tayo pinababayaan ng Diyos. No kayo maglingkod sa Diyos, napuntahan ko yung hindi ko kayang puntahan kung di ako naglingkod sa Diyos. Abay, si Brother Henry nagbibida yan. Kanina, patapos na ako ha. Kung ako siguro, pastor, hindi sumunod sa Diyos, hindi ko kayang mangyari yung nangyari sa aking kasalang ganon. Kala may nakasabog ng 170. Maintindihan. Dapat yung sa pastor doon, yung mga 100 eh, ang pagod magkasal. Tapos pastor, nakagamit pa kami ng resort. Nag-flashback tuloy yung kasal namin eh. Saan naman yung kasal ko, Brother Henry? Amen? Hindi ba sa pagyayabang? Gyayabang na nga. Ang tingin ko ay lahat ng naging worker ng Good Shepherd eh. Wala akong nakita ang katulad ng kasal namin. Wala kayong bulaklak. Sa aming gulong ng kotse meron. Ultimong gulong ng kotse meron. Pag akyat mo ng simbahan ng Good Shepherd, kita ang bulaklak. Yung reception namin, yung baboy, naku po, kung di pamigay na. Tapos sasabihin mo, walang gantimpala ang Panginoon. Brother Henry ngayon gagasingot ng aking pagpapalay. Nagyayabang na. Tama ba? Totoo naman, nakakatuwa eh. Kalaman natin ito, Mayor. Natin si Bidong. Tama ba? Don't small when you serve the Lord. Kaya gusto yung pagpapala, sa lupa meron yan. At huwag ka namang aasang may gantimpala ka sa langit kung sa lupa'y wala.
Kaya testingan ay mayroong reward sa langit na pinagpapala ka rin sa lupa. Bagaman, hindi naman automatic na pagpapala sa lupa at pagpapala. Bakit? Ang dali siya na pagpapala, bunga ng paglilingkod. Maliwanag ko ba? Tama na ho. Mayroon pa dyan tama na ho. Tumingin ako doon, lampas na Tayo manalangin. Mapagpala naming Diyos, salamat po. Our labor for you is not in vain. You have your reward. Blessing, not only there in heaven, kahit dito sa lupa pa lang. Help us to be encouraged to serve you and to become faithful in our ministry, in our service. Habang tayo nakayuko, nakapikit. Kung hindi ka kinausap, diyan ka lang sa upuan. Pero kung kinausap ka ng Panginoon, please kneel down and pray to the Lord. Lord, maliwanag po sa akin ang mensahe. Gusto kong maglingkod sa iyo. You're my Lord and Savior.